Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ang natatakot na si Senator Bato de la Rosa. Yan. So, Senator Bato, kabado sa ICC, haharapin ba o ipapadeport? Totoo naman, yun naman ang kanyang sinabi ron eh. Tingnan niyo yung balita. Sabi rito, and thank you sa card to from ABS-CBN News, Bato to seek deportation of ICC investigators. Grabe, no? Dating parak. Takot ba tanong? Bato seek deportation, blah, blah, blah. Ito. Sabi niya rito, kung hindi ninyo i-authorize, hindi ko ito harapin. Dahil kumbaga hindi recognized ng ating gobyerno. So what's the use of facing them? I-report ko pa sila sa gobyerno natin na i-deport ninyo ito for being undesirable alien. Wow. Ikaw ang magdidesisyon ng who are the undesirable aliens. Wow. Dahil nakikialam dito sa atin. Pa-deport mo rin yung mga Marites. Sila Dado Clemente, si General Macanas. Ito pa. Sabi niya, nandito lang ako. Wow. Kung andito sila, naku, sana magkatagpo kayo. Pag mag-formal communication sila sa akin, andito lang ako. Sa Senate po yung tinutukoy niya, Mag-aala Trillanes. Pag pinapasok sila ng gobyerno, sabi niya, so, nandito lang ako, kung andito sila, pag mag-formal communication sila sa akin, andito lang ako. Pag pinapasok sila ng gobyerno, tanungin ko muna ang gobyerno natin, kung ito bang pagpasok ng ICC is sanctioned ninyo or you allow it, you authorize it. Pag in-authorize ninyo, then harapin ko ito. Uy, haharapin niya daw. Kaya sabi ka, ano ba talaga? Papadeport mo, haharapin mo. So sabi niya, kapag ka in-authorize daw, haharapin niya. Kapag ka hindi daw, papadeport niya. Okay? Ngayon, ito po yung kanyang pinangahawakan na nangako daw po sa kanya ang presidente. Sabi rin sa balita, De La Rosa also said he is counting on the assurance. Nangako raw ng kasiguruhan si Pangulong Marcos Jr. sa kanya sa isang dinner na itong mga ICC investigators hindi daw po papayagan na makapasok sa bansa. Okay. Ngayon sabi niya, kung kabaliktaran naman yung nangyayari, ano tong gobyerno na ito, laban bawi? Bakit? Sino ba unang kasi nag-traidor? Diba? Sino ba unang humudas kasi? Sabi niya rito basta solid as rock na sinabi niya sa akin na walang ICC na makakapasok dito. Yan ang pinangahawakan ko. Alam niyo mga kabayan, what makes it big deal? Ano kung makapasok ang ICC rito? Ano kung makapag-investigate sila? Ayaw ba yun ni Senator Bato de la Rosa? Diba, masasagot niya yung mga akusasyon sa kanya. Kung walang tinatago, ika nga eh. Diba? Bakit matatakot? Mga pulis sila dati. Kapag sila merong hinuhuli, o sabihin lang, harapin mo yung kaso mo kung wala kang ginawang mali, wala kang ginawang masama, bakit ka matatakot? Diba? Ipaliwanag mo sarili mo. Mainam yan, may pagtatanggol mo sarili mo. Bakit yata tila baga si dati, o baka maging dating Senator De La Rosa, ayaw pong ipagtanggol ang kanyang sarili. Di ba? Bakit ko gusto niya, takot na takot siya palagi, retired general pa naman, dating AFP chief. Yun lang yung tanong ko nga po dun eh. Bakit ayaw niya ipagtanggol ang sarili niya? Alam niya yung kasunod niyan. Di ba? Magdidesisyon ng ICC investigators base sa mga nakalap nilang ebidensya sa magkabilang panig. Kung hindi ka nagbigay ng depensa mo, magdidesisyon yung mga yan. Sasabihin nyo one-sided. Hindi ba naman kayo mga timang eh. Ayaw nyo pagtanggol sarili nyo. Pag kayo ngayon ang na-indict, sabihin ninyo one-sided. Saan kayo aapila? Wala pa namang naaapilahan sa ICC. Ito pa. Sabi, ask if he thinks that the former President Rodrigo Duterte will be prompted to run for senator in 2025 elections if the ICC probe continues. Ito yung sabi niya. Meron daw pong possibility. Sabi, isa yan sa posibilidad na pwedeng mangyari. Kasi naririnig ko na yan sa mga meeting namin
Lahat ng mga majority, ano ba talaga? May kasama ba kayong minority doon? Oh, sabi niya, lahat daw ng mga kasama nila or majority ng mga kasama sa partido nila gustong tumakbo si PRRD. At sabi niya, excited kung tumakbo siya. But the final say remains in the former president. Ito naman kasi, naguguluhan na rin po ako rito eh. Dahil kaya sabi nila, Pangulong Duterte, tatakbo siya sa magsisenador siya kapag ka na-impeach si VP Sara. Di ba? O ngayon, nung nawala po sa survey, nawala naman po talaga siya sa survey, di ba? Nakita niyo ba yung latest na survey? Nakita ko man saglit sa inyo yung latest na survey. Nawala siya doon. Teka ha, ito. Nawala lang siya rito sa latest na survey. Ang banat naman po nila, okay lang naman na wala siya dyan. Okta Research Survey yan. December 10 to 14. Sabi, okay lang naman daw po na wala. Bakit kanyo? Kasi, hindi naman daw po siya tatakbo na sa Senado. Senatorial na magko-congressman na lang daw po. So ngayon, kung magko-congressman, ano na naman ito ngayon na sinasabi ni Bato de la Rosa, natatakbo na naman po sa Senado. Ano to? Dahil lang sa nawala siya, dahil lang sa magpapatuloy ang ICC. Yung po kasi kondisyon na sinasabi ni Bato de la Rosa, na kapag ka nagtuloy-tuloy po yung investigasyon ng ICC, mapipilitan siyang tumakbo. Okay, tanong po ngayon ito, ano po ba sa palagay ninyo, bakit po gusto niya na tumakbong maging senador? Ano kaya ang dahilan kung bakit gusto ni dating Pangulong Duterte na tumakbo sa legislative department, either sa Kongreso o sa Senado? Ano po yun? Ano po sa tingin nyo? Sabi ni Mr. Brightside, pabibilang yan ni Diggs, katulad doon, di daw tatakbo. Sabi, immunity. Okay, tama, immunity. Okay, let me explain the immunity. Alam niyo po, ang immunity po ng mambabatas, hindi po katulad ng immunity na tinataglay ng isang pangulo ng bansa na merong absolute for the time being na immunity. So anumang kaso yan, hindi siya pwedeng kasuhan habang siya po ang nakapwesto. Okay? So pagtapos ng kanyang termino, doon na po siya pwedeng kasuhan. Ngayon, dito naman po sa Kongreso, ang immunity lamang nila, yun lang pong privilege speech. Kung ano yung sabihin niya sa privilege speech, kahit ano dyan, kahit na sabihin pa natin mali-mali pa yan o mga akusasyong walang basihan, yan po ay guaranteed yan. Hindi po yan masasanction. And then, yung mga sinasabi nila ron sa loob ng kanilang committee hearings, hindi rin po yan masasanction. So, meron silang immunity. Very, very limited lang po ang immunity nila. At kailangan pa, the Congress is in session. Ibig sabihin, ang Senado o ang Kongreso, kasi pag sinabing Congress po, ito po ay binubuo ng Senado at ng House of Representatives. Okay? So kapag ka nakasession po ang Kongreso, paano ngayon kapag ka nag-adjourn na? Diba? So malamang ang gagawin po, magtatago ito sa loob ng Senado katulad ng ginawa noon ni Trillanes. Okay? So ganun po yun. Ano ba to? Masyado nang natatakot na, di ba? Tataranta na silang lahat. Kaya kanya-kanya na ng diskarte kung saan ang magtataguan. Ito pa, sa ibang balita naman, lawyer petitions. Ano ba to? Alagaan nyo ba to? Nag-petition para ipa-deport yung mga ICC investigators? Hindi nga ma-confirm kung nandito eh. Kasi kung nandito, dapat ang Bureau of Immigration, alam ito. Di ba? Ngayon, hindi nila alam. Tanging si Harry Roque lang ang nagsabi.
na nandito na raw kasi yung kanyang mga kasamahan dati doon sa kanyang itinayo na international law center na tumutulong diyan sa mga victims ng EJK, nagkumpirma na tabas-pasok daw ang mga puti. Pero wala naman po siyang in-interview ni isa sa mga yon, sa mga abogado ron, na magsasabi talaga, no? Di ba? So, maaaring ito'y marites lang ni Harry Roque, maaari rin naman pong totoo. Ngayon, kung hindi po malinaw kung sino yung subject sa inyong petisyon, anak ng baka, hindi ito aaktuhan ng korte. So ito po, nagsampa po sa Calbayog Regional Trial Court noong nakarang taon. And then, hinihingi rin po nila itong preliminary injunction. Laban daw po doon sa pagkakandak ng investigation. So, preliminary investigation, ito po yung pansamantala na ipipreserve natin ang status quo. So, ibig sabihin, merong proseso na ongoing, makinig maigi ang preliminary injunction po, ibinibigay ito kapag meron pong isang ongoing na proseso na kailangan para hindi ito maapektuhan ay ipapamintain po yung status quo hanggang makapagdesisyon ito. Ang tanong, meron bang current investigations or prosecutions against kina Pangulong Duterte et al.? Hindi ho ba wala? Walang kasong isinampa rito sa kanila sa Pilipinas. O dahil natatakot nga yung mga biktima. So paano ngayon mag-i-issue ng preliminary injunction? Anong status quo until such time na makapag-desisyon na ang korte na yan? O yung whether it's a semi court or quasi-judicial body. So useless itong preliminary injunction na to. Parang ano rin po ito TRO. Ang kaibahan lang ng TRO ay meron itong limit ng TRO na hanggang let's say sabihin natin 90 days ang limit ng TRO. Ang preliminary injunction naman, preserve natin ang status quo hanggang sa makapagdesisyon na ang katawan na to. Sabi rito, to allow any prosecutors, investigators, or any representatives coming from ICC to enter the Philippines cause grave irreparable damage to our democracy and justice system. They would create reasonable havoc in the form of dispensing. Alang iya, ibig sabihin, grabe raw yung pinsalang madudulot nito. Tindi ng description nun Ayan sabi niya. To allow any prosecutor, yung pagpayag daw na sa kahit na sinong mga tagapag-usig, investigador, o representante ng International Criminal Court na pumasok sa Pilipinas. Ito raw po ay magdudulot ng grabe at hindi mare-repair, hindi maayos na pagkasira ng ating demokrasya at justice system. Ang putya. Ito mga abogadong ito, alam ba nito kung ang dahilan kung bakit tayo pumasok sa ICC? Smio. Ang Supreme Court po, di nagsasalita ng ganyan. Di ba? Tumatawag, hindi kinikilabutan May sinabi ng Supreme Court. Di ba? Alam niyo, pati itong pagpa-file nila ng ganito, misleading sa taong bayan Dinidisregard nila ang prior decision ng 2021 ng Korte Suprema. Na sinasabi doon ay meron pa tayong obligasyon na makipag-cooperate. Paano ngayon to? Mismong taga-Korte Suprema, kung talagang concerned sila sa justice system natin, taga-Korte Suprema na po mismo nagsasalita. Diba? Ibig sabihin, for the Supreme Court people, hindi masisira yung kanilang yung kanilang sariling institusyon. So ito pa, sabi diyan, they would create unreasonable havoc in the form of dispensing justice to all Filipinos. Ito pa, named respondents were
the ICC represented by Chief Prosecutor Karim Khan or any designated prosecutor, investigators, and its staff that would include forensic specialists. State lawyers have reiterated, ito pong si Guevara, na tayo naman daw po, tawag dyan wala naman daw po tayong obligasyon no na makipag-cooperate sa pangalokohan din yun Kasi naman meron naman po talaga tayo na obligasyon, di ba? Maliwanag naman ang sinabi doon ng Korte Suprema. Pakita ko sa inyo Kasaglit. Oops. So, ayun. Alright, so eto. Ayan sinabi mismo ng Korte Suprema naman kasi rito Ayan the Philippines is still obliged to cooperate in criminal proceedings of the International Criminal Court, even if, di ba? Sabi niyan, even if deposited the instrument of withdrawal, it shall not be discharged from any criminal proceedings. Ibig sabihin, kahit tayo po ay wala na sa kanila sa ICC, hindi po naman ito nagpapalaya sa Pilipinas sa obligasyon nito na makipagtulungan sa investigasyon. Bakit itong mga to hindi nila pinapaliwanag ito? Bakit ito dinidisregard nila? Kapag ito po bakit po nila ginagawa yan? Let me tell you this. Bakit sabihin natin na parang walang kwenta sa kanila itong sinabi ng Supreme Court? Ganito lang yan kasimple. Alam po nila na madidismiss yung kanilang petition. Pag na-dismiss, sasabihin nila, binayaran ni Lisa Smugs. Bayad ang ating justice systems. Diba? Nababayaran. Yan ang mga babanat nila dito. Mga katarantaduhan. Kaya nagsasampa sila ng mga patamaan, ng mga wala sa hulog na mga akusasyon. Diba? Ay nako. So rito lang maliwanag po talaga na takot na takot po itong si Bato de la Rosa. And again, para sa akin po, mas makakatulong po para sa kanya yan kung haharapin niya yung mga reklamo diyan sa kanya diyan po sa ICC. 'Di ba? At least may pagtatanggol niya. Merong malaking tsansa, I would say 80% na tsansa na hindi po siya ma-indict. Edi masarap na tulog niya. Kung siya naman po ay ma-indict nila at malabasan ng warrant of arrest, di nasa kanya na yun kung gusto niya magtago. Di ba? Pero at least, sinubukan niya na masagot yung mga akusasyon laban sa kanya. Hoping na baka hindi po siya, di ba, ma-indict o yung sabihin, mapasampahan ng kaso. Diyan sa ICC. Kasi yung ganyan. Nakakahiya pati kasi dati pong pulis Tapos ganyan, parang masyado namang takot, nininervyos na ewan. Atapag na tao naman Senator Bato.